هذا الحزن يا سعد والسن قريب أنت من قلبي بعيد. Bago nila magpulong, sinabi nila, Ya Muhammad, nashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Tinanggap nila ang Islam sa kabila ng may mga bawal na ito, nais din nilang tanggalin sa kanilang sarili. Mga kapatid sa Islam, nakakahanga. Dahil kahit ano pa, ang meron ka na nakasanayan mo, kung talagang naniniwala ka sa batas ni Allah, tatanggalin mo ito. At hindi mo ginagamit kung ano man ang meron ka dati, o ano man tribo mo, o ano man katayuan mo sa buhay, gaano ka man kayaman, gaano ka man kasikat, gaano ka man makapangyarihan, gaano ka man maka-impluensya, ang batas ni Allah ay batas ni Allah. Nagsyahada sila, sinabi nila, Muhammad, ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Tinatanggap namin kahit maraming bawal, babaguhin namin ang buhay namin. Subalit merong isa na nais naming ipakiusap sa iyo. Ano yun? Ang sabi nila, paano yung tungkol sa ribulto? Bawal to ng Islam? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawal ng Islam. Kung ganon, tatanggalin namin ang ribulto. Pero bigyan mo kami ng 3 taon. Dahil yung ribulto doon sa amin, buong buhay nilang sinamba, may sumasambang matanda, may sumasambang babae, may sumasambang bata, baka masaktan sila kung kaagaran namin tatanggalin. Bigyan mo kami ika ng 3 taon para tanggalin doon. At ang ribulto sa Taif ay pinakamalaking ribulto ng Quraysh, Silat. Yung malaking ribultong babae na sinasamba nila buong buhay nila. Silat. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi pwede. Humingi sila ulit. Kung hindi pwede, pwede bang gawin mong 1 taon? Bigyan mo kami 1 taon at tatanggalin namin ng dahan-dahan yung ribulto doon. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi pwede. Kung hindi pwede, 1 buwan, ya Rasulullah, tatanggalin namin yung ribulto doon, yung Diyos-Diyosan doon. 1 buwan ang ibigay mo sa amin. Hindi pwede. Ya Rasulullah, 1 linggo, kaming bahala, tatanggalin namin ang hindi pwede. Subhanallah. Bakit kayo magpapaalam? Napapatagalin niyo yung pagsamba sa ribulto. Bagay na pinakakamuhi-muhi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagsamba sa bato, sa kahoy, sa simento, na ginagawa ng mga tao ngayon. Hindi pwede, dahil dyan ay galit si Allah. Kung ganon, ya Rasulullah, wag mo na lang sa amin iatang ang pagbasag sa mga ribultong ito. Pwede bang ikaw ang magpadala ng iyong tao sa amin upang basagin ng ribulto na yun? Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ipadadala ko sa inyo si Al-Mughira ibn Shu'bah at kanyang mga kasamahan. At nagpunta sila sa Taif at pinakaaabang na araw na kung saan babasagin ng ribulto. Ang lahat ng tao ay nakatingin dahil paniniwala nila na pag binasag mo ang ribulto, magkakaroon ng malas, mamamatay yung tao, magkakasakit, magkakaroon ng lindol, natatakot sila. Dahil buong buhay nila, sinasamba nila yung ribulto. Subhanallah, dumating doon si Al-Mughira ibn Shu'bah, kasama yung kanyang mga tao, at bumuelo siya sa kanyang maso, pamalo, itak, at babasagin niya yung ribulto, lahat ng tao nakatingin. At subhanallah, pati mga Muslim na natatakot. At totoo, dahil meron pang mga Muslim na kahit papano ay may shirk sa puso na dapat tanggalin nila. At hinataw ni Al-Mughira ibn Shu'bah ang ribulto na ito sa Lat, ang pangalan ay Lat. Pagpalo niya ay bumagsak siya sa lupa. Nagulat ang mga tao. Iyan ang sinasabi namin. Tinamaan ka ng sumpa. Nagalit ang Diyos sa'yo. Dahil binasag niya ribulto. Pero pagkatapos marinig ni Asyu'bah, ni Al-Mughira ibn Shu'bah, yung mga tao tumayo siya. Akala niyo ba matatamaan ako? Susumpa ako ng ribultong ito. Nagbibiro ako sa inyo. Dapat dito basagin, durugin. At binasag niya ang ribulto na yun. Hindi tayo kayang saktan ng bato, ng ribulto, hindi tayo kaya pintalain, hindi tayo kaya bigyan ng biyaya, walang magagawa sa atin ang mga Diyos-Diyosan na ito. Subhanallah, walang magagawa. Ang tunay na Diyos ay si Allah. Ang tunay na dapat sambahin ay si Allah. Ang tunay na dapat pasalamatan ang naglikha sa atin. Ang tunay na dapat bigyan ng hingi ng tawad siyang naglikha sa atin, at hindi ito mga kahoy, bato, ng mga ribulto, mga simento na sinasamba ng mga maraming tao ngayon. Wa'udhu billah.
Ito ay naganap sa ikasyam na taon ng hijra na animoy, mga kapatid sa Islam, kung mapagmahal ka sa dawa, mamahalin mo ang taon na ito sa buhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Nalilinis ang lupain ng Arab at natatanggal unti-unti ang ribulto. Subhanallah. Lahat natatanggal hanggang sa dumating ang panahon ng Hajj at inutusan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Abu Bakar na mag-Hajj kasama ang ilang mga sahaba. Ikasyam ng hijrah. Marami nagtatanong, bakit hindi ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang naging amir ng Hajj? Bakit si Abu Bakar radhiyallahu anhu? Kalugdan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Sa napakagandang dahilan. Dahil sa ikasyam na taon ng hijrah ay dadating ang isang aya sa Quran na magbabago ng kasaysayan. Subhanallah. Pagdating doon ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, sinasabi ng ating mga ulama, isa sa dahilan ayaw masaksihan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang napakaraming pamahiin ng mga Arab. Dahil kabago-bago pa lang nila, nasa pangangasiwa nila ang Makkah, ang mga Arabo, ang mga musyrik ay nag-hajj pa rin. Nag-hajj pa rin. Ang ilan sa kanila nag-hajj ng nakahumad, walang damit, dahil sa pamahiin. Dahil gusto nila tanggalin yung swerte. Yun ang nasa isip nila. Nagtatawag sila ng kahubad, ayaw ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makita yon. At nung nandun na si Abu Bakar at nagsasagawa na sila ng hajj, dumating ang ayah. Bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal musyrikin. Surat At-Taubah. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay inosente na sa mga musyrik na kung saan nagkaroon kayo ng kasunduan. Tandaan natin, may mga kasunduan na ganap sa kanila noong unang panahon. At lahat ng ito ay binabago o tinatanggal na ni Allah. Nung dumating ang aya na ito, Surat At-Taubah, inutusan niya magmadali si Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu para i-announce sa mga tao doon sa Makkah. Habang sila doon ay nagtitipon-tipon. Na ibig sabihin, mga musyrik, huling taon na ninyo ito na Hajj. Tapos na ang kasunduan. Lahat ka ng pamahiin nyo. Oo, wala nang ribulto sa Makkah. Subalit may mga pamahiin pa yung mga tao doon. Pero kasama sa pamahiin na yun ay mga shirk na dapat tanggalin. Para bang inaanunsyo ni Allah. At napakaganda ng pagbibigay ng batas. Hindi kaagad na tinigil sila sa taon na yon, huling hajj na to. Sa susunod na taon, wala na kayong lahat gagawin sa anumang pamahiin nyo. At nakakalungkot, na natanggal lahat ng pamahiin, ibinabalik naman ng mga tao ngayon paunti-unti. A'udzubillah. Gusto kong banggitin to. Sa mga nagninegosyo, anong ginagawa niyo sa mga unang nagbabayad sa inyo ng pera at hinahawakan niyo na parang pinipinturahan niyo yung inyong paninda? Ano ito? Wallahi, shirk ito at hindi ito tinuro na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kinuha niyo ito sa mga injik para swertehin. Wala, ito sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba't niyo pinipinturahan ng pera yung inyong mga negosyo para swertehin? Hindi ba dapat kay Allah kayo humingi ng biyaya at hindi sa mga pamahiin na ito? Anong pinagkaiba natin sa mga musyrik ng panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tinanggal ito ng Islam, bakit binabalik ito ng mga tao? Nagmadali si Ali ibn Abi Talib, inaanunsyo na tigilan na ninyo lahat ng inyong pamahiin dito sa Kaaba sapagkat ito ay nasa pangangasiwa na ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasa tauhid na ito, tinanggal na ang shirk dito, wala nang ribulto dito at tapusin na ninyo ang inyong pamahiin. Ikasyam na taon ng hijrah ay tinanggal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng pamahiin sa Makkah. Subhanallah. At pagdating ng ikasampung taon ng hijrah calendar, buwan ng Dhul-Qi'dah, isang buwan bago mag-Hajj, ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Ano ibig sabihin? Ya Allah, tumutugon ako sa panawagan mo. Mag-hajj ako sa taon na ito. Ang sabi ng Rasulullah, una't huling hajj ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan naitala 100,000 na mga sahaba ang kasama niya at nagtungo mula sa Madina papunta sa Masjid al-Haram sa Makkah. Lahat sila sumisigaw, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, tumutugon kami sa iyo. Sa iyo'y walang katambal. Ya Allah, ikaw ang nag-iisa, ikaw ang pinakadakila. At nag-hajj ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At dito naganap ang tinatawag na khutbatul wida', ang pamamaalam na khutba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sa Arafah, sa Yawm Arafah, tumayo doon ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, la'alli la talqani ba'da 'ami hada. Maring hindi na niyo ko makikita pagkatapos ng taon na ito. Kaya sinabi niya, khudu anni manasikakum. Lahat ng gagawin ko sa Hajj na ito, pakatandaan nyo, tingnan nyo, ganito ang gagawin nyo pag mag-Hajj. Binago niya yung Hajj ng mga musyrik at nagsagawa siya ng batas sa Hajj. Ganito ang pag-Hajj. Khudu anni manasikakum. Kung anong gagawin ko, gayahin nyo. Pag matulog ako sa Muzdalifah, gayahin nyo. Pag nagtawaf ako sa Kaaba, gawahin nyo. Pag batuhin ko yung Jamarat, gawahin nyo. Pag nanatili ako sa Mina, gawahin. Lahat, khudu anni. Bawat lugar, napuntahan niya, khudu anni manasikakum. Ganito mag-Hajj, ganito mag-Hajj. Gawin nyo ganito. Tinuturo lahat ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At sa khutbatul wida, dumating ang isang ayah. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Ito ang araw na ginawa kong kompleto ang inyong reliyon at pinili ang Islam na kaluguran kong ibinibigay sa inyo. Ganap na ang batas, kompleto na ang reliyon. Isang Yahudi, isang Hudyo, lumapit kay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Ang sabi ng Hudyo na ito, Ya Umar, kung merong isang talata, aya sa Quran ninyo, na kung sa amin yun ibinigay, gagawin namin Eid. Gagawin namin pagdiriwang, gagawin namin piyesta. Sabi ni Umar, ano yun? Ang sabi ng Hudyo na ito, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ang sabi ni Umar, alam ko kung saan yan ipinababa ni Allah, sa araw ng Arafah, sa araw ng Jum'ah, sa banal na lugar ng Arafah. Hindi ba't Eid yun? Araw ng Arafah, Eid. Araw ng Jum'ah, Eid. Tunay na yan ay Eid sa amin, pero hindi sa pamamaraan ninyo. Mga kapatid sa Islam, nakakahiya na merong hindi Muslim darating sa ituturuan ka sa aya ng Quran. Bakit? Nangyayari yun dahil sa kamangmangan natin sa ating reliyon. Wa'udhu billah. Dahil si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu alam niya kung kailan ipinababa ni Allah ang al-yawma akmaltu lakum dinakum. At ito ay napakalaking handog ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kumpleto ng reliyon sa ika-10 taon ng Hijrah. At natutuwa ang mga tao. Kasunod, ipinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na yun ng Hajj, ang huling Hajj, ang nag-iisang Hajj ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at pagkaika dumating ang tulong ni Allah at makikita mo ang mga tao nagsisipasok sa Islam ng laksa-laksa, dagsa-dagsa. Hindi ba totoo? Amul wufud, na nakaupo lang sila sa Madina at dumarating yung mga tao para mag-Muslim. Tuwan-tuwa mga sahaba, punong-puno ng pagdiriwang ang kanilang mga puso, punong-puno ng kasiyahan. Bakit? Binibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tagumpay, sunod-sunod, tagumpay. Tuwan-tuwa sila sa aya na idza jaa nasrullahi wal fath. Tinanong nila sa Ibn Abbas radiyallahu anhu, ano bang tafsir nito? Ikaw ay binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng karunungan sa pagbibigay ng tafsir. Kami ay maligaya, tuwan-tuwa, nagagalak sa sura na ito. Ano ang paliwanag nito? Ibn Abbas. Ang sabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, kung kayo'y natutuwa sa sura na ito, ay dapat sa isang banda kayo'y malungkot. Bakit? Yan ay hudyat, palatandaan na tapos na ang trabaho ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lupa at malapit na siyang pumanaw. Sallallahu alaihi wasallam, hudyat, kinumpleto na ni Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, idza jaa nasrullahi wal fath. Dumating na ang tulong ni Allah. Tapos na, magpapaalam na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito nga ang tafsir. At sinabi niya kay Muad radiyallahu anhu, Ya Muad, pumunta ka sa Yemen, magturo ka sa mga tao doon. Anong ituturo mo sa kanila? Tinanong siya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Muad radiyallahu anhu, Ya Rasulullah, ang una kong ituturo ay ang Quran. Pag dumating sa punto na hindi mo alam ang Quran, ang susunod mo ituro, Ya Rasulullah, ituturo ko ang iyong sunnah. Pag dumating sa punto na hindi mo alam ang sunnah, Ya Rasulullah, ang pagkakasundo ng mga ulama, ang ijma. Kung ganun, mapapanatag ako. La'alli la talkani ba'da 'ami hada. Baka hindi mo na ako makita pagbalik mo, Muad.
sallallahu alaihi wasallam. Pero napanatag ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Narinig niya ang pagtuturo Quran, narinig niya ang pagtuturo Sunnah, narinig niya ang pagtuturo mula sa mga ulama. Nung narinig niya ito, napanatag ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa Islam, bilang panghuling tanaw, kung mapapansin natin itong napakalang aral, kung mapapansin natin, nagsimula ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pangangaral niya saan? Sa Makkah, sa Tauhid. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. At nagtapos sa Hajj. At ang Hajj ay ang pinakamalaking simbolo ng Tauhid sa lupa. Hindi nagbago ang pangangaral ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kung ang tinuturo niya kaisahan ni Allah, pagsamba kay Allah, pagtakwil sa shirk, pagtanggal sa Diyos-Diyosan mula una hanggang bago mamatay ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi nagbago. Ang itinuturo niya ay tauhid, kadakilaan ni Allah, kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay napakalaking aral. Napakalaking aral. Napakarami ngayon mga organisasyon nagpapakilala ng papaliwanag ng tauhid. Pagbilang ng 5 taon, 6 na taon, 7 taon, lumiliko at nag-iiba ang layunin kung saan napupunta. Ang iba'y nagiging negosyo, ang iba'y nagiging politika, ang iba kung ano-ano. At nasan yung tauhid na sinimulan natin, na masigla sa puso natin, na gusto natin ipaliwanag ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero paglipas ng panahon, na bakit nababago? Na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 23 taon walang pagbabago at tinapos niya ito sa Hajj. Napakalaking palatandaan ng tauhid, napakalaking simbolo ng tauhid sa lupa, na ikaw ay makapagsagawa ng Hajj at makita mo, masaksihan mo, liyashhadu manafi'a lahum, ang kahisahan, ang kadakilaan na nag-iisang Diyos na tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhu wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mga kapatid sa Islam, kahapon ay Yawm al-Eid. Nang umaga, ang mga Muslim nagtungo sa salahan ng Eid na tuwang-tuwa, punong-puno ng kagalakan. Pagkalipas ng ilang oras, nakita naman nila ang balita sa Mina, sila ay nagulat. Pagdating ng hapon, sila ay umiyak, nalungkot at nagsala ng janaza. Pagdating ng hapon, muling sumaya, nagsama-samang magkainan, kasama ang pamilya, kamag-anak, kaibigan. At pagdating ng hapon, muling nalungkot dahil kakaunti ang nagsala ng surat Salatul Isya. Subhanallah. Ilang emosyon ito sa isang araw kahapon. Sumaya, nagulat, nalungkot, natakot, umiyak, sumaya, nalungkot. Nagpapalitan ng mabilis ang emosyon sa isang araw. At ang lugi na tao ay yung hindi kayang umalis mula sa emosyon. Kung sila ay nalugi, ay para bang napako na sila doon. Didibdibin, malulungkot at ayaw aalis. Mga kapatid sa Islam, tuloy-tuloy ang buhay ng tao. Ito yung tinalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ito yung mga araw pinagpapalit-palitan lamang namin sa mga tao. Hayaan niyong pakinggan natin ang isang aya sa Quran. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Walang mangyayaring kaganapan sa lupa maliban ito ay isinulat na ni Allah na mangyayari. Wa inna dhalika 'ala Allahi yasir, napakadali lang nung kay Allah. Likay la ta'saw ala ma fatakum, para hindi kayo manghinayang magsisi sa mga hindi nyo nakamit dito sa mundo. Wala tafrahu bima atakum, at huwag kayo nagtagumpay, magmalaki. Ang lahat ay mangyayari, tinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit paano mo ito haharapin? Ang lahat ng tao ay mamamatay. Ang pinakamalaking problema kung paano ka mamamatay. Kullu nafsin da'iqatul maut. Ang lahat ng tao mamamatay. Ang pinakamalaking problema, paano ka mamamatay? Kapagkat sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Lahat ng gawain mo sa buong buhay mo nakasalalay sa huling bahagi. Kaya kung ang iyong huling bahagi ng buhay
ay shirk. A'udhu billah. Pagsuway kay Allah, a'udhu billah. Doon ka hahatulan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinong malulungkot na ang mga Muslim sa Mina ay mga nangamatay? 500, 600, 700. Hindi ba't yun ay napakagandang palatandaan? Na sila ay namatay doon sa Mina. Ano ginagawa sa Mina? Nagsasagawa ng Hajj. Araw ng Eid. Araw ng Arafah. Sa lugar na banal. Subhanallah. Tagumpay. Ang may problema yung mga buhay na nandito sa mundo, kung paano tayo matatapos dito sa buhay natin sa mundo. At dapat matuwa tayo dahil doon sila inaabot ng kanilang kamatayan. Subalit hindi nauunawaan ng mga hindi mananampalataya. Wallahi al-azim. Wallahi al-azim. Hindi nila alam kung paano hinahangat ng Muslim na mamatay na may kaluguran ni Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. At huwag kayo ikaw mamatay, maliban kayo ay mga Muslim. So yung balitang yon, masamang balita ba? Karumal-dumal bang balita yon? Hindi. Wallahi natutuwa tayo. Nalulungkot tayo dahil maraming taong hindi nakakaunawa. Pero kung ang isang tunay na Muslim ang tatanungin, saan mo gusto mamatay? Tiyak akong sasabihin ng marami katulad ng pagkamatay ng mga nangamatay sa Makkah ngayon. Sa Mina, sa Haram, na nasa paglilingkod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na dumiin sa puso natin ang mga mensahe na ito. Tauhid ni Allah, wag nawa tayo iligaw ni Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos niya ipakita sa atin ang gabay. Gawin natin ang pinakamataas na layunin natin ay ang kaluguran ni Allah, maitaguyod ang tauhid, ang kaisahan ni Allah sa buhay natin. Upang nang sa ganon manatili tayo sa gabay na kalugod-lugod, kanais-nais para sa ating tagapaglikha ni Allah na si Allah subhanahu wa ta'ala. Hilingin natin na tumibay tayo sa ating pagkakatindig sa kanyang reliyon. Amin ya Allah. Hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na abutan tayo ng kamatayan na nasa kanyang kaluguran. Amin ya Allah. At ganun din maging dahilan nawa tayo ng pagkakaisa ng lahat ng kapatiran. Idua natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang mga trahedyang nagaganap sa kamusliman, ang mga nalulunod na bata sa Syria. Ganun din yung mga pagsabog sa Masjid al-Aqsa at ang pagdidiscriminate nila dito sa atin sa Pilipinas. Hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na pag-aangin niya, igawad niya ang tagumpay sa ating ngayong Eidul Adha. Amin ya Allah. Ala tusallu ala nabiyakum. Inna Allah amarakum bidhalik. Haythu qal, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid.